Sa Ebreo, ang ibig sabihin ng Ezekiel ay nagpapalakas ang Diyos o ang lakas ng Diyos. Kinilala si Ezekiel bilang isang Ebreong propetang saserdote na kabilang sa mga bihag na dinala sa Babylonia noong unang pagbagsak ng Jerusalem. Si Ezekiel ang may akda ng aklat ni Ezekiel na isinulat niya habang nasa bihag. Kasama sa aklat na ito ni Ezekiel ang mga propesiya tungkol sa pagwawasak ng Jerusalem at pagpanumbalik ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Sa kaugnayan ng tao sa Diyos, ang mga responsableng tao ang nagpapabalik loob at maniniwala. Ang mga tapon sa Babylonia ay hindi kumilos sa isang responsableng paraan. Sa halip, magbalik loob sa Diyos, nagrereklamo sila at sinisisi ang Diyos na hindi makatarungan ang pag-uugali. Maging ang mga pinuno ng mga saserdote at matatanda, iyon ay politikal at relihiyosong mga otoridad ng Israel ay hindi kumilos sa isang responsableng paraan. Ang responsibilidad ay nasusukat ayon sa mga gawa ng kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos na mag-alinlangan na kapag ang isang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, siya ay mamamatay dahil dito. Ipinakita sa kanila ni Juan Bautista ang daan tungo sa kaligtasan, ngunit hindi sila naniwala sa kanya at hindi rin sila nagbalik loob. Ang mga maniningil ng buwis at mga prostituta gayunpaman ay tumugon sa pangaral ni Juan ng may pagsisisi at pananampalataya, bagaman sila ay may nakaraan ng kasamaan at kasalanan. Ang nakaraan ay hindi mahalaga sa mata ng Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay ang kasalukuyan at ang responsableng oo sa Diyos sa mga pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang ikalawang pagbasa ayon kay San Pablo sa mga taga-Filipos ay nagpakita kay Hesukristo bilang isang halimbawa ng pananagutan at katatagan. Ang oo ni Kristo ay isang konkretong oo na nagkatuwang tao sa kanyang mga gawa upang magdulot ng pagtubos. Sa Ebanghelyo ngayon, inilarawan ni Jesus ang pananagutan at pagkakatugma sa talinhaga ng dalawang anak. Ang unang anak na lalaki na kumakatawan sa mga mataas na saserdote at mga nakakatanda na mula pa ay hindi nagkakamali sa pag-uugali. Ngayon, tinawag siya ng Diyos na magbabagong loob upang mahanap ang pananampalataya at kaligtasan. Sinabi niya ang oo sa kanyang mga salita, ngunit hindi sa kanyang gawa. Ang kanyang nakaraang ginawa ay wala ng silbi ngayon dahil ang kanyang pag-uugali ay iresponsable. Ang ikalawang anak na lalaki na kumakatawan sa mga maniningil ng buwis at mga prostituta ay namuhay sa kanyang kaugnayan sa Diyos sa isang irresponsableng paraan noong nakaraan. Gayunpaman, kahit na ngayon ay sinabi niya ang hindi sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa ng pagbabalik loob ay nagsimula siyang magsabi ng oo sa tawag ng Diyos. Ang kanyang dating kawalang pananagutan ay nalinis at sa kanyang kasalukuyang responsibilidad ay nagbago siya. Sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng oo at hindi, nakikita natin si Hesukristo bilang isang halimbawa ng ganap na pananagutan sa harap ng Diyos Ama. Ang nakaraan ni Kristo ay hindi naiiba sa kanyang kasalukuyang saloobin, ni ang oo ng kanyang mga salita ay naiiba sa oo ng kanyang mga gawa. Dahil dito, hinihimok tayo na gawin natin ang pag-iisip ni Jesus. Hindi naglalaro si Jesus ng oo at hindi. Sa halip, ang kanyang buhay ay isang oo lamang.
Hindi malayang naglaro si Jesus sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ngunit bawat araw ay kumukuha siya ng pagpapakain, lakas at suporta para sa kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, idinadalangin namin na kaming lahat ay magkaroon ng kababaang loob at kahandaang tumugon sa iyong dakilang kalooban hanggang sa punto ng pagwawalang bahala upang matanggap namin at matamasa ang ganap na buhay at pag-ibig na ipinako ni Jesus para sa lahat ng naniniwala. Huwag nawa kaming tumanggi o magdalawang isip na magbigay ng aming oo sa kalooban ninyo. Amen.